majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. First, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Honor the Lord in beautiful place. Amen. God is so good. Let us continue worship our God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. You remind us, Lord, how good you are. Father, because of that, we are always proud of, oh God, proud of you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shall we sing it once again from the start?
Lord, amen. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing with joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Once again, nothing compares. Lord, all your promises are yeah and amen. We thank you for this wonderful day because we're totally gathered in your name. You are in the midst of us. Thank you so much for the wonderful things that you have in store for each and every one of us. We just praise you, Lord, because all things work together for good to those who love you. Salamat po sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ni Paupo tayo, find your seat. Kung mga nakatayo, may upuan pa po tayo sa unahan. Because God has been so good to each and every one of us. Amen. Sa oras ito ay binigyan tayo ng pagkakataon na sama-sama magpuri sa lugar na ito. Maaaring nakaka kayo bakit pumayag ang lugar na ito na nagpipili tayo sa ganito pong setting. Unang-una, dahil po sila ay allowed, ito pong lugar na ito ay mga offices and they are allowed to bring people. Kaya po tayo po ay pinahintulutan nila at naniniwala tayo, the favor of the Lord is unending. Amen! His mercy never ends. Kaya po sa oras na ito, pari po bang kung may Bible po tayo, unang-una po, ay nais ko pong buksan natin ito sa, syempre po alam na natin yung Book of Genesis. Una po ay tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 1. At siguro po isa po yun sa ating pong siguro dapat na memory verse. Yung pong mga talata yun sa Genesis chapter 1 verse 1. Doon po ay makikita nyo na in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung po lang ang nakasaad sa Genesis 1 verse 1. At siguro kapag kabisado na natin iyon, ay patutuwa na tayo dahil meron na tayong memory verse sa Old Testament. Ulitin nga natin sabay nga. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Wow, diba? Di pa binabasa yan. Ang bilis-bilis, diba? Genesis 1 verse 1. So kapag kabisado mo raw ito, nag-uumpisa raw po ang Bible sa salitang God. In the beginning, God. So may pinakikilala po sa pasimula pa lang na may Diyos na siyang may gawa ng lahat ng bagay. At kung yung Bible po natin ay bukas na, pwede rin po natin buksan sa Job chapter 26 verse 7. At dito po sa Job 26 verse 7, ito po ang mababasa natin. God spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. So, tingnan po ninyo yung napagandang aurora. Yan po ang tinatawag na aurora. So, sabi ko ganun dito, ang napagandang kulay na iba't ibang kulay ay pinagsama-sama ng iba't ibang chemicals na galing po sa kalawakan at lights na galing sa kalawakan at yan po ang nagiging napaganda pong tanawin na makikita natin dito. And then another is that in that same verse, God is talking about the earth, that the earth has been suspended on nothing. Tayo po ay nasa 26th floor at naging possible lang na nandito tayo sa lugar na ito kasi
we have some structure that suspend us dito sa lugar na ito. But the earth, yung po mismong earth, wala raw po itong pinapatungan. Wala raw po itong sinasabitan. At yun po ay isang bagay na makikita nating kayang-kayang gawin ng ating Panginoon. Another verse is in Job 26 verse 8. Pagkakarugtong lang siya, 7, 8, ng chapter 26. God wraps up the waters in His clouds, yet the clouds do not burst under their weight. Ngayon po ay tag-ulan. Alam natin, pag nakita ka ng ulap na madilim, alam mong uulan na. Pero wala ka pang nakitang ulap na bumagsak ng buhos talaga, no? Na bigla na lang parang gripo na binuksan, ano? Kundi dahan-dahang binubuksan ng Panginoon. At pinatutulo niya ng maliliit na butil. Imagine na natin, ano? Kung biglang babagsak yung ilang metrong tubig sa isang lugar, palagay ko talagang mawawash out ang lugar na yun. Then another is from Job 36 verse 27 to 28. God draws up the drops of water which distill as rain to the streams. The clouds pour down their moisture and abundant showers fall on mankind. Okay? Sabi pong ganon, makikita natin dito yung process or cycle of how water is being made. Kung ikaw ay mahilig sa science, alam mo ito, nandito na yung mga salitang precipitation, condensation, at saka yung mga evaporation. So, yung mga salitang yun, nagagamit na doon sa cycle na pinakita sa atin ng Panginoon. And then last verse that I would like us to look upon is, sabi pong gano'n dito, food may come from the earth, from Job 28 verse 5, but below the surface the earth is transformed as by fire. Wow! O yun, di ba? Sa ilalim natin, nandiyan yung tectonic plate, at sa ilalim natin, nandiyan yung mga baga, nagbabaga sila, na pag hindi na kaya sa ilalim, ito yung mag-i-steam. Kaya may mga bulkang sumasabog, na nagkakaroon ng eruption. There is, even though doon po sa lahat ng lupa, kapag may lupa, may umuusbong ng mga tanim, may mga pananim, pero sa ilalim noon, patuloy daw po na na-form ang earth because of this fire that God has created. The title of my message for today is God, Earth, Job. God, Earth, Job. Bakit po si Job nasama rito? Kasi most of the verses that I have taken, if you will look at, is from the book of Job. Yung po ang napili ko. Kasi naisip ko nga, sabi ko, dapat namin there is a God who is concerned with the universe. If we have this natural concern with our habitat, lalo tigit ang ating Panginoon. God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. And in 1 John 1:5, ipinakilala daw ang Diyos na punong-puno ng liwanag. God is light. In Him, there is no darkness at all. Ang Diyos daw po na ating pong kinikilala ay walang kadiliman. Kaya nga, ang tawag sa Kanya, He is the God of the kingdom of light. At yung tawag naman po sa kay Satanas, he is the God of darkness. There is an opposite between the two. And this God that we know is full of light. Kapag ang tao raw po ay napupuno ng liwanag, nababago ang anyo niya, di ba? Kapag may liwanag, nagkakaroon daw po ng iba't ibang kulay na makikita natin. And this is our God. And John chapter 4 verse 24, another description of our God is this, that God is spirit, and they that worship God must worship God in spirit and in truth. Hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos maliban sa ganitong paraan lamang, sa espiritu at sa katotohanan. Let's go back in John 26 verse 7. This is what it says. God spreads out the northern skies over empty space. There is what we call the law of gravity. Pag sinabi pong law of gravity, alam natin na sa law of gravity, lahat ng tinaas mo, inihagis mo, babagsak. This is the law of gravity. Pero alam niyo po ba, no, may pagkakataon na yung law of gravity, it is being defiant. Ito raw po ay hindi raw po nag-a-apply
Katulad daw po dito sa Job chapter 26 verse 7, God spreads out the northern skies over empty space. Yung daw pong northern skies na ito, ay makikita natin, ang tawag sa kanya ay aurora. At ito raw po ay isang polar lights. Doon daw po nangyayari ito kapag nandoon ka sa isang lugar na malamig, tapos medyo magbabago ang atmosphere, medyo iinit siya, parang rainbow siya sa tag-ulan na magsisikat ang araw na mayroong ulan. Pagkatapos daw po, ito naman nangyayari ito sa mga lugar daw po na malalamig. At makikita natin, aurora display dynamic patterns of brilliant lights that appear as curtains. It was like rays or spirals or dynamic flickers covering the entire sky. Yun daw po ang aurora. At nakikita mo to, mas maliwanag daw po ito sa gabing madilim. Nangyayari ito sa Europe. Doon daw po sa lugar na medyo malalamig sila. At makikita natin dito, the lights is being suspended there. Wala namang nagkokontrol. Yun na tinatawag na they are defying the law of gravity. And in Job 26 verse 7, another thing that God is showing us is that God suspends the earth over nothing. When He created the universe, makikita natin napakaganda. Ang earth daw po ang pinakamaganda. The third planet among the galaxy, among the universe. Makikita natin in the Milky Way, ang earth daw po ang punong-puno ng kulay. Pag tinignan natin yan sa malayo, nakikita ko dito. Makikita po natin dito na ito raw po ay bluish, greenish, white, yung mga clouds na nandiyan sa kanya, yung earth na makikita natin brown, may yellow. So, full of color ito. At ayon sa pananaliksik na ating pong NASA, among all the planets, ito pa lang yung may buhay. Ito lang yung makikita natin na the people, mankind can thrive on. Ito rin po'y ginawa ng ating Panginoon na extraordinary. Walang nakasuspense. Hindi ito nakasuspense. So, unang panahon, ang sabi nila, ang mundo ay flat lang. Pero as people continue to studies and continue to discover things, lalo na si Columbus, sabi niya hindi, naniniwala siya na ang mundo ay bilog. Kaya siya ay nag-navigate, kaya siya ay sumakay sa kanyang barko at siya ay naglagam. At sabi niya, babalik ako sa ganitong buwan, iikutin ko ang buong mundo. Kasi pag flat, ibig sabihin, mahuhulog ako, di na ako babalik. At nakabalik nga si Columbus. Kaya yung mga tao, mukhang tama ata yung theory ni Columbus, na talagang the world is round, it is not flat. Newton's law of universal gravitation is usually stated as that every particle attracts every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Sinasabi rito ni Columbus na ni Isaac Newton na well, in the law of gravity, meron pong tinatawag na formula. At yung formula na yon, yung F is equal to G, M1, M2 over R2. Sabi ko, ang hirap na. Nasa physics ba tayo? Nasa chemistry ba tayo? Siguro yung mga engineer. Hindi, si Pastora Rose, engineer yan civil engineer. Kailangan niyang talagang alamin yan. Kailangan yung formula makuha niya or else the structure will collapse. Di ba? Hindi. Kailangan mong sukatin ang maigi yan. At ang Diyos daw po, sukat na sukat niya ang lahat. Amen. Kaya tayo ay safe pa rin dito sa mundong ating kinagagalaw kasi may Diyos tayo. Amen. Hawak niya ang lahat ng bagay na makikita po natin. The earth. Now, if we believe that there is a God who exists, now let's look at the earth. May pag-asa pa ba ang mundong ito? Totoo ba na overpopulated na tayo? Totoo ba na ang mundo natin ay overpollution na rin tayo? Totoo ba na dahil nga dito sa kaya yung mga virus na yan ay dumami? Kasi para bang may climate change. Puro ang lahat ng CCIC, climate change. Kung nagsasalita lang ang climate, sasabihin niya, hindi ako, kayo Baka magsabi siya ng ganon. Well, in the book of Job, the word earth was mentioned 32 times, 32 beses sa 41 chapters ng book of
42 chapters ng Book of Job, halos 32 beses siyang sinabi. At isang bagay, unang mention ng earth sa Book of Job ay kasama si Satan. When God saw Satan who come to heaven, he asked Satan, "Where have you come from?" "I have been roaming and walking along the earth." Imagine niyo yun. Si Satanas daw po ay gustong-gusto niyang mamasyal dito sa kasama nating naglalakad. Siya ay namamasyal. At hindi siya basta namamasyal lang na parang walang patutunguhan. May intention siya. Ang intention niya ay wasakin yung mga tao na katulad ni Job. Kaya nga, sabi ng Lord, okay, naglakad ka, okay. Nakita mo ba si Job? At makikita po natin dito na si Job daw po ay naging target doon sa earth. God designed and created the earth and God has authority over it. Ang Diyos ang may authority pa rin sa mundo. Bagamat nanakaw yung pong authority na binigay ng Diyos kay Eva at kay Adan, that authority to control or to manage the land, to be the steward of God, nakuha yun. Pero yung owner pa rin ng mundo, ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang may gawa ng langit at lupa. Kaya nga in 1 Corinthians chapter 10 verse 26, ang mababasa natin dito, napaka-madali lang kabisaduhin din ito. Para meron na kayong Old Testament na memory verse, Genesis 1 verse 1 ulit, ano yun? God created heaven and earth. Yung 1 Corinthians 10:26, madali rin kabisaduhin. Sabi sa 1 Corinthians 10:26, everything in sabi gano'n, the earth and everything in it belongs to the Lord. Okay, sabay-sabay nga, the earth and everything in it belongs to the Lord. Di ba ang dali naman sabihin? May dalawa na tayong memory verse ngayon, di ba? The earth and everything in it belongs to the Lord. Ang tunay na may-ari ay ang Diyos, the owner. Halimbawa po, kung ang owner nitong building na ito, o sabihin na natin itong unit na ito, ay kasama natin, syempre behave tayo, di ba? Kasi owner na yun. Pwede tayong hindi na ituloy yung kontrata sa atin o pwede nang i-refund na lang sa atin yung binayad natin. Bagamat fully paid na tayo for 3 months and we're still thinking of kung pwede na tayong 2 services dito, di ba? 2 service, dumami tayo, talagang nagustuhan niyo yung lugar at gusto niyo isama yung mga friend, we can arrange for that, di ba? We can extend the time. Kasi per ora naman ang bayad sa atin dito at halos pareho rin ng benefits o ng ating binabayad doon sa hotel. Maganda nga ang hotel, kaya lang 20 pa rin ang allowed nila sa mga panahon ito. Samantalang dito, 50, pwede tayo magsama-sama. At medyo ang sarap ng kantahan natin kanina yun. Yeah. Yung habang kumakanta ka, kanina sabi ko talagang na-miss namin yung ganitong pag-aaral sa Panginoon. Amen. Damang-dama mo talaga na ang Diyos ay kasama natin. Amen. So, kung alam mo siya ang may-ari, hindi ka ba magbibigay? Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng naririto. Dapat tayong mag-behave. Amen? Nakikita niya tayo. Nothing is hidden in the sight of God. He can see everything. Nakikita niya ang lahat. Ang puso natin, nakikita. Yung isip natin, bago pa natin sabihin, nakikita na ng Panginoon. At kung nakikita tayo ng Panginoon, alam nyo, mabait siyang Panginoon, sasabihin niya sa atin, anak, lagi siya, anak, ayusin mo na yung anak, nagpapaalala siya lagi sa atin. Walang ama, walang anak na hindi niya nanaisin yung makabubuti sa kanyang anak. Amen? Then, Job chapter 26 verse 8. God wraps up the waters in His clouds, yet the clouds do not burst under their weight. Ito po yung kaninang binasa natin. God rolls up the drops of water which distill as rain to the streams, the clouds that pour down their moisture, and abundant showers fall on mankind. Water cycle. Makikita niyo po rito sa screen, yung water cycle, ayan po, mag-uumpisa siya sa collection. Ayun, yung tubig. Siyempre, mag-umpisa tayo sa ibaba, pataas. Tapos yung tubig na yon na naroroon sa ilog ay mag-i-evaporate. Pag yan ay nag-evaporate,
nagkakaroon na ng cycle ng condensation. Nagiging humid na ang kapaligiran kasi nga may evaporation ang nangyari. Di ba pag kumukulo yung ating pinakulong tubig, di ba makita mo yung moist lumalabas, di ba? Yun ang tawag doon ay condensation na. At pagkatapos noon, mabubuo na siya, magkakaroon ng precipitation. Yung precipitation, yung pagbagsak, pagbuhos ng ulan. Tapos, yung mga nabagsak na ulan, magkukulek na naman siya. Sisikat ang araw, mag-evaporate na naman siya. Kaya siya mapupunta doon sa ulap. Nagkakaroon na ng evaporation, condensation, and then precipitation. God made this all because God wanted to water the earth. God wanted to make the earth healthy. Gusto ng Panginoon, ang earth po natin ay healthy. Ang skin natin, pag hindi nalalagyan ng tubig, dry. The same thing happened to the earth. And God cares for the earth. More than kung sino mang tao, kung sino mang mga organizations who care for the welfare of the earth, God cares for the earth. Now, let's look at Job. Sabi pong ganon, in Job chapter 1, verse 1 and 3, pinapakilala si Job. Sino ba si Job? Job lives in the country called Uz. There was a man who lived in the country and his name was Job. At ito pong si Job ay extraordinary because Job was a man of complete integrity. Hindi 99% ang kanyang integrity. Hindi 99.9%, kundi 100%. It was complete. And he feared God and turned away from evil. Siya mismo ang umiiwas sa mga kasalanan. Sa mundong ibabaw, maraming kasalanan. Naririyan lang. Pero alam niyo po ba, no, si Job, siya ang umiiwas sa kasalanan. Di ba? Hindi niya kinakanta yung utukso, layuan ako. Siya ang lumalayo sa tukso. So, ito raw po si Job. And Job was the greatest man among all the people of the East. Job chapter 1 verse 3. Wala raw pong greatest man among the earth, kundi si Job lang. Ang sabi pa nga ni God kay Satan, have you seen Job? There is no perfect man in the earth other than Job. Yun ang pagpapakilala niya, perfect. Ginamit yung salitang perfect kay Job. Why? Because of what his standing in God is. Nire-reflect niya kung ano yung relasyon niya sa Panginoon. According to some studies, si Job ang nagsulat mismo ng Book of Job. And to them, Job was a shepherd. Kasi meron siyang mga flocks marami siyang flocks. Iba't ibang he is a businessman and his business is being a shepherd. Nandoon siya sa agriculture at nandoon siya sa kanyang mga business na ito at makikita natin living in the Bronze Age. Siya po ay naninirahan noong panahon na yon. The only tools available to him were simple machines of metal noong mga panahon yon. As with every other book of the Bible, Job was not written from Job's own thoughts, but through revelation from the Creator. Job was able to write about the true nature of creation. When you are in a situation that Job had, alam mo, hindi ka na makapagtrabaho sa sakit na meron ka. That's the moment that you will have more time to know God and to see what God is, the true nature of God. At dito po, what lessons that Job's life brings. Number 1, righteous man is not exempted from testing. Hindi dahil perfect ka na, exempted ka na sa test of life. Job is perfect. But Satan said, Job is only worshiping you, and Job is only faithful to you, and Job only loves you because you are blessing him. Because you are giving him all the business that he needs in his family. Because you are giving his family all the necessity that they needed. Ano pong nangyari? In one day, just in one day, all his business fall down. In one day, all his property fall down. In one day, even his family fall down. Walang natira sa mga anak niya. Sa 7 niyang anak na lalaki at 3 niyang anak na babae. Lahat namatay. Ang natira na lang ang
nag-iisa niyang asawa. At yung nag-iisa niya pang asawa, walang tinira ng pag-asa sa buhay. Ano ang payo niya kay Job? Sabi niya, Job, Isumpaw mo na. God is too much. Sabi niya, Job, why don't you curse God and after that, kill yourself? Yun ang ibang translation. Kill yourself. Kaya nga sa ibang mga pag-aaral, mukhang ito raw yung asawa na ito ay nagpakamatay. Nawala na siya. Pero si Job, alam niyo ang sabi niya, are we only going to receive good things from God? If bad things happen, then we should continue to acknowledge that God still is in heaven. Sabi niya, naked I come from my mother's womb, naked will I return. The Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Naniniwala ako na ang buhay natin, hawak ng Diyos ang lahat. Amen. Amen. At sa istorya po ni Job, though he is a righteous man, he is not exempted. Number 2, God's action doesn't need our permission. Kung ano man ang nangyari sa ating hindi maganda, hindi natin pwede sabihin, Lord, bakit hindi mo na ako tinanong kung gusto ko? Walang ganon. Creator nga siya eh. Hindi nagpaalam si Lord kay Job na Job, tinutukso ka nitong Satanas. Okay ba sa'yo? Patayin ko yung mga anak mo. Walang ganong nangyari sa Bible. Because the truth is, the lesson that we should always learn from Job is that God's action doesn't need our permission. Pag may gustong gawin ng ating Panginoon, gagawin niya yun. At the end, we will understand He is still sovereign. Ang dami niyang tanong. Maganda yung mga revelation niya. Yung mga words na binasa natin about God, He created the heaven in Job 26 and 28, 38, yung mga salitang yun, galing mismo kay Job. His knowledge about God is expanding because of his experience. Biruin mo, gusto niya nang mamatay, hindi pa siya mamatay. Yung uod sa katawan niya, naglalabasan. Di ba? Pag ginaganyan niya yung kanyang sumasakit na balat, pag ginanyan niya, ginalaw niya, lalabas na ang uod. Imagine mo yun. Ganon ang experience meron siya. Pero sa experience niya yun, mas nakilala niya kung sino ang Diyos. Mas nakita niya na totoo nga ang earth ay nakasuspense with nothing. Nakita niya pag umuulan, nakikita niya totoo nga mayroong may likha ng ulan. At yung ulan na ito ay galing sa Diyos. Lahat ng bagay na yun, nakita niya mayroong Diyos. And in chapter 38 ng Job, after Job and his friends has been discussing about God, in chapter 38, nagsalita na ang Diyos. Hanggang chapter 41, nagsasalita ang Job. Ang Lord kay Job. At ano yung mga sinabi ng Lord kay Job? Job, tell me, have you been there when I created the earth? Have you been there when I created the Leviathan, this mighty dragon? Have you been there when I created everything that I created here on earth? When the volcano erupts the first time, have you been there? Wala nga pala tayo. Kaya wala tayong karapatang tanungin ang Diyos sa lahat ng ginawa niya. Amen. At alam nyo, at the end, in chapter 41, chapter 42, sabi nga ganon, the third lesson in the life of Job is this: humility comes first before honor. If you wanted God to honor you, we must humble ourselves first. Job says in chapter 42, verse 6, I have heard only about you the first time, but now I have seen you. Sabi niya, Lord, I am sorry for all the things that I have said to you. Now, I humble myself in ashes and in sackcloth. I now humble myself. Yun po ang sinabi ni Job. At alam nyo, pagkatapos po noon, makita ng Lord na nagpakababa siya sa Panginoon. Hindi niya na question, tinanggap niya na kung ano man yung ginawa ng Panginoon sa kanya. In-acknowledge niya, God is sovereign. Ganun talaga ang sovereignty ng Diyos. We don't question anymore the act of God. We just continue to trust in God. At alam niyo, pagkatapos nun, God double everything that He lost. Chapter 42 ends with a happy tone that God bless the life of Job more than his first level of life or stage of his life. The last stage was a stage wherein God has shown that He is mighty. Sa buhay natin ngayon, marahil lahat tayo apektado, lahat ng tao sa mundo ay apektado gawa nitong COVID-19.
But one thing for sure, how is our relationship with God? If God is sovereign in our life, we will just trust God because He knows better than us. He knows the best. Alam niya ang lahat. Sa oras na ito, as we all arise again and sing that song, Shout to the Lord. Hayaan po natin na patuloy po na ang puso natin ay ating pong ilapit sa ating Panginoon. Dakilain natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon because He lives and He continues to reign forever and ever. Hallelujah, Jesus, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapaalala mo sa amin na kagaya ni Job. Each man and woman should continue to trust in you. For better or worse, you know the best. And we just continue, Lord, to love you more because you are sovereign, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise be unto thee, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hayaan mo nga po na sa lahat ng aming gagawin, mapapurihan ka, madakila ka, maliwanhati ka. Thank you, Lord. Amen. Oh, hallelujah. Praise be unto thee, O God. Hallelujah. Shout to the Lord! Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains come down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po, katulad po ni Job, ang bawat isa po sa amin, Lord, kami po, Panginoon, ay laging magtitiwala na may Diyos
nakakikita ng lahat, at kami po ay magsusuko ng aming buhay. Susunod po kami, Lord. We will walk in the way of righteousness, O God. We will walk in the path of righteousness for your own name's sake, O God. And we thank you for this wonderful moment because we understand you are still in the throne. You are in heaven and you know the best for each and every one of us. Marami pong salamat sa malayang pagsamba sa lugar na ito. Nakakapagtipon-tipon kami ng malaya, nakapag-aawit kami ng malaya, at salamat, Lord. We can worship you in spirit and in truth. Continue, Lord, to be exalted in our midst, O God. And continue, Lord, to exalt, O Lord, sa aming kalagitnaan. And as we give, Lord, our worship, tithes, and offering to you, hayaan mo po, Panginoon, maluwalhati ka pa rin sa aming pagsamba ng paghaalay ng handog sa iyo. Salamat po ng marami sa iyo pong lahat ng papurit pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. See you next week, yung mga nasa shatin natin.
Our God is good. Malakas na hallelujah! Sige po, magsitayo po tayong lahat at patuloy po na magpasalamat sa ating Panginoon. Sa susunod pong Sunday, eksakto 10 o'clock, kailangan po tayo dito kasi hindi po tayo pwede ng mas maaga. So, maiwan po ang mga leaders at ang M2 meron pong meeting. Maraming po salamat. Announce lang ng konti. Yung mga may mga luggage, didiretso na nila doon sa ano. Yung may pagkain lang Yung ha. mga malalaki. yung Huwag mga dito malalaki. para maging maluwag yung space namin. Yung halimbawa hindi nyo talaga gagamitin, yung may pagkain kayo, Oo, diretso doon muna sa natin storage. ilagay, tapos magpalabas na, kukuhain natin kay Ate Dory sa Okay storage. lang, kahit kumuha sila doon. Hindi, si Ate Dory ang bahala. Para maayos din ilalagay. Okay? So marami pong salamat. Kung may question kayo, pwede nyo kayo mag-question after ng ating service. Shall we pray? Father in heaven, we are thankful for the goodness that you have given to us. Salamat po sa maayos na lugar na ito. At alaman po namin, Panginoon, na iniready mo po ito upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng protection sa ulan at maging mas maaya po ang aming pagsamba sa iyo. We thank you, Lord, maging Panginoon sa owner na pumayag dito. Marami pong salamat. Muli, Panginoon, patuloy mo pong samahan ng aming mga kapatid na pansamantala po na uuwi sa kanilang mga tahanan o kung saan man po pupunta. Let your Holy Spirit be continued upon us. Thank you, Lord. Yung kung ano man po ang natutunan namin sa araw na ito, selyuhan mo po at hayaan mo pong maikapamuhay namin at mapaniwalaan po namin ito ng buong puso. Marami pong salamat pagkat alam namin, O Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa iyo. Kaya, Panginoon, hayaan pong patuloy kami magpuri sa iyo kahit po sa aming mga sa bawat araw po na aming kinabubuhay pa. We honor you once again. Thank you. In Jesus Christ we pray. Amen. When we sing Queen of Majesty, habang tayo po ay naglalabasan. Tapos pag lumabas, silent lang tayo. Yes.